Paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa La Nina at update sa kalinisan program ng DILG, ating alamin kasama si Department of Interior and Local Government Undersecretary Marlo Iringan. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Miss Ninya, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa iyong programa ngayon. Kumusta na po ang inyong paghahanda sa pagpasok ng La Nina sa bansa? Ano po ang update sa inyong koordinasyon sa lahat ng lokal na pamahalaan dito po sa ating bansa para dito? Oo, sa kasalukuyan, ang ating pamahalaan ay nakatutok sa pagresponde sa malawakang epekto ng El Nino dahil ayon sa pag-asa ay ngayong May hanggang June ay magkakaroon pa rin tayo ng below normal rainfall conditions, no? In most of the parts of Luzon and Visayas and Mindanao. Yun po yung pinaghahandaan natin at doon po tayo nakatutok. Pero kung ang pag-uusapan po naman natin ay ang may kinalaman sa paghahanda sa inasahang pagdating ng La Nina nitong mga darating na buwan, ang kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan po ay marami na pong ugnayan na ginagawa para sa ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na yung pagpapatupad doon sa mga protocols na nakapaloob sa ating Operation Listo Protocols. No? Ito ay meron tayong ginawang disaster preparedness manuals para sa ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na ang paghahanda sa mga bagyo at sa mga localized weather disturbances. Ito po ay ginawa natin mula noong 2016 at sa aming pananaw ay na-institutionalize na ito sa lahat ng mga lokal na pamahalaan dahil nga napakaganda nitong protocols na ito. No? Naka-enumerate na po ang mga hakbangin na dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan nang sa ganun ay makapaghanda ang ating mga komunidad sa mga darating na sakuna katulad ng bagyo, malalakas na pag-ulan, nandiyan na rin yung sa tsunami at sa volcanic eruption. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung sa La Nina na inaasahan na darating in the latter part of the year. Sa aming assessment ay handa po yung ating mga lokal na pamahalaan sa darating na La Nina. Ayan nga po, ano po ang inyong mga direktiba sa mga lokal na pamahalaan tungkol po dito sa La Nina? Lalo na po pagtungkol sa mga paglilinis ng estero at kanal na isa sa dahilan ng mga pagbaha. Opo, ay yung paglilinis sa estero sa mga kanal ay isa lamang sa mga estratehiya o sa mga kinakailangang gawin ng ating mga lokal na pamahalaan sa paghahanda sa La Nina. Pero ang aming mga direktiba ay nailathala na ng aming kagawaran para sa ating mga LGUs, no? Lalong-lalo na, sabi ko nga kanina, nandun na po sa mga protocols na nakapaloob sa aming listo manual. At ito ay ang patnubay ng kagawaran ay nandoon sa Memorandum Circular 2019-94 at ang paksa ay of plan na tag-ulan, preparedness measures for the rainy season. At sa ating DILG Memorandum Circular 2020-125, listo sa tag-ulan, preparedness measures for local government units for the rainy season. Ilan lamang sa mga hakbangin na kinakailangan gawin ng ating mga lokal na pamahalaan kung darating man ang malalakas na bagyo at tag-ulan ay yung pagpulong kanilang local disaster risk reduction management councils at ang pagsagawa ng La Nina Pre-Disaster Risk Assessment. Ito po yung sinasabi natin na PIDRA. At kinakailangan din nila na i-update yung kanilang local contingency plans or La Nina action plan. No? At kinakailangan din na magkaroon ng close coordination with the Pag-asa at with the Department of Environment and Natural Resources, particularly yung ating Mines and Geosciences Bureau. Nang sa ganon, ma-update yung kanilang mga local hazard maps on rain-induced landslides and floods. Ganun na rin ay yung pag-assess ng structural integrity at saka capacity ng kanilang mga vital facilities katulad ng evacuation centers. But most importantly, kailangan magpulong talaga yung kanilang LDRRMCs at i-activate yung kanilang disaster operation center nang sa ganun ay magawa na yung mga hakbangin
bilang paghahanda sa La Nina. Sa La Nina. Okay. Yung pong mga sinabi nyo about evacuation centers, USEC, para po sa mga binabahang mga lugar, no? Na-identify naman po ba or may mga bago po ba tayong pinapagawang mga evacuation centers para po dun sa mga may, sabihin na natin, sabi nyo nga may structural problems? Karamihan na po sa ating mga lokal na pamahalaan ay meron ng mga evacuation centers, pero patuloy pa rin yung pag-construct ng mga evacuation centers, no? Dahil ang isang lugar, isang local government units kung minsan ay nangangailangan ng hindi lang isa kundi dalawa at mga tatlong evacuation center. At ito po ay ina-assess ng DILG, kinakailangan nasusunod yung mga specifications nang sa ganun ay sabi nga natin ma-ensure ng struktura or ng facility, at saka dapat ang mga ito ay hindi located doon sa high-risk areas, no, as identified by the Mines and Geosciences Bureau of the DNR. Yes. What about yung mga eskwelahan po? Minsan ginagamit itong evacuation center. Ito ba ay babawasan nyo na sa parating na La Nina, I mean. At kasi kumonti na po na naman yung bilang ng school days. So pag ginamit na naman po itong mga paaralan, lalo pang mabawasan. Opo, kung maaari nga po, hindi muna gamitin yung mga paaralan bilang mga evacuation centers. Kaya nga po nagpapatayo ng evacuation center yung mga ating LGUs. But in extreme cases na kinakailangan pong gamitin yung mga paaralan, ay kumukuha po ng pahintulot mula sa Department of Education. At gusto ko parang i-emphasize, no? Gusto ko rin i-emphasize na kinakailangan yung ating mga LGUs ay sinusuri yung kanilang mga early warning systems na siguraduhin na ito ang gumagana at magbibigay ng maaga at tamang impormasyon para sa ating mga komunidad. Yun po yung ating isang pinagdidiinan. At ganun din, lagi nating sinasabihan yung ating mga mamamayan na makinig sa balita at sumunod doon sa gabay ng mga kinauukulan. Okay. Mapunta naman po tayo doon sa inyong kalinisan program ng ng inyong sa inyo po diyan sa DILG, ano? Kumusta po yung partisipasyon ng mga LGU sa kalinisan program ninyo? Ano-ano na po yung mga accomplishments nito? Yung aming kalinisan program actually nag-umpisa noong 2023 sa pamamagitan ng gabay at patnubay ni Secretary Benjamin C. Avalos Jr. At lalo nating pinaigting yung pag-implement ng kalinisan program nitong 2024. Sa ngayon po, sa aming datos ay mahigit ng 21,000 barangays ng Kapuluan ang nagsasagawa ng kanilang kalinisan program. Subalit ang ating nilalayon ay ang lahat ng mga barangay sa buong Kapuluan ang magtatalima, no, sa guidance na ito ng Department of the Interior and Local Government. At ang isang pinakalayunin ng ating kalinisan program is to sustain yung bayanihan spirit, no, sa ating mga mamamayan. Kinakailangan po na tumulong yung ating mamamayan sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan, no, sa ating mga komunidad. Hindi lang iaasa doon sa opisyalis ng gobyerno, particularly doon sa ating mga barangay officials. So, kinakailangan lahat tayo ay tutulong kasi hindi magiging madali na trabaho ito kung ating mga barangay officials lamang ang siyang nagsasagawa ng kalinisan program. So we estimated that since 2023 or sabihin na natin January of 2024, ay mahigit kumulang siguro mga 34.4 million kilograms of waste ang nakolekta ng mga mamamayan na sumali dito sa kalinisan program na isinasagawa, no, per our guidance na tuwing Sabado. Pero mas maganda sana kung magawa natin ito araw-araw na sa ganun ay masiguro yung kaayusan at kalinisan sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad. And speaking of basura nga po, sa inyo pong monitoring, dyan po sa kalinisan program, meron po ba kayong update sa sitwasyon ng basura po sa ating bansa?
At ano-ano po yung mga nakikita ninyong polisiya o programa na maaaring makatulong upang maibsan po ang problema ng basura sa bansa at mahikayat po ang bawat mamamayan na mag-contribute rin po para dito? Ayan po. Inaaral po natin yung karakteristik ng basura sa iba't ibang bayan, iba't ibang local government unit. At lumalabas po dun sa ating pagsusuri na mga 50 to 60% ng ating basura ay mga recyclable materials. At mga 20% more or less ang biodegradable. Kaya kung susumahin mo, yung mga dapat lang na itapon sa ating mga sanitary landfill ay mga 15-20% ng kabuuan ng ating mga basura. Napakalaking bagay po na kung magkaroon sana ng segregation, no, ang ating mga basura at yung mga recyclables pwede nating gamitin para sa mga ibang bagay. Yung mga recyclables pwede nating ibenta doon sa mga junk shops at yung biodegradable gawin nating compost, no, i-compost natin nang sa ganoon pwede pang gamiting pampataba sa ating mga halaman. 20% na lang ang dadalhin dun sa sanitary landfill. Kaya importante po na pag-comply tayo doon sa nakasaad sa Republic Act 9003 na yung waste segregation, waste reduction should be done at the household level at the barangay level. Kaya po hinihikayat po natin yung ating mga mamamayan na tignan mabuti, no? Nang sa ganon ay mabawasan yung mga basura na kinakailangan kolektahin ng ating mga local government units. Minsan nga po may mga nagsisegregate naman pero by the time na kokolektahin po yung basura, nagkakahalo-halo rin or hindi masyadong istrikto po, let's say yung barangay o yung LGU pagdating po sa mga ganyang bagay. Ano po siguro ang paalala nyo na lang po sa kanila at mensahe bago po namin kayo magtapos ang interview na ito? Opo, yun, sayang lang din kasi ang effort ng ating mga households kung magsesegregate sila, magre-reduce sila ng waste at nabanggit mo nga kanina, kung kinokolekta ay pinaghalo-halo. Kaya palagi po natin pinapaalalahanan yung ating mga local government units na siyang nabigyan ng responsibilidad, no, for waste collection, solid waste collection, na kinakailangan talagang hiwalay yung pagkolekta ng recyclable, ng biodegradable. Nang sa ganun ay yun na nga, pwede pang mai-process ang mga ito at magamit pa para sa mga ibang bagay. Although nakikita namin na malaking hamon ito, ay patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga lokal na pamahalaan. At kami ay sumasaludo dun sa mga mamamayan na talagang nagpursigi na magkaroon ng waste reduction at saka waste segregation sa kanilang mga household. Subalit, hindi po ito dahilan na bitawan natin yung practice na yun. No? Hindi dahilan yung pagkolekta ng local government units tapos paghalo-haluin dun sa mga trucks o dun sa mga vehicles na kukuha ng ating mga basura. Patuloy po tayong mag-segregate, mag-reduce ng ating waste because at the end of the day, no, nakikita natin yung kahalagahan ng practice na ito. We contribute to environment. We also contribute to making sure that our environment, no, are properly maintained. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Interior and Local Government Undersecretary Marlo Iringan.